hello viewers. Ako po si Dana at nag-share po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. Ngayon ay magre-repat kasi ako. Nagre-repat na ako actually. Marami akong na-repat na pero naisipan ko mag-video at makipagkwentuhan sa inyo. Ayan yung mga i-repat ko pa. Marami akong nabili, parang nasa 20 plus na plants to. Tapos ito, parang kalahati na lang itong na i-repat ko. So magkwentuhan tayo about sa plant care. Marami din akong pinutol na gusto kong i-repat na rin kasi parang 30 minutes or parang magwa 1 hour ko na itong pinutol. Di ko pa rin siya na lalagay sa mga sa mga potting mix. Ayan. Mas maganda pag magre-repat kayo ay ilipat mo siya or putulin mo siya ng i-set aside mo lang. Yung hindi mo siya kung anong gagawin mo sa kanya para matuyo agad yung ano niya. Huwag mo siya agad itusok sa potting mix para hindi malusaw yung ano niya. Tawag yan, pinagputulan. Tapos, magkwentuhan tayo about sa plant care. Habang nagre-repat. Sino ka dyan sa... Dinala ko itong nilabas ko itong rooting hormone. Di ko alam ko, yan pa rin yung rooting hormone ko dati. At marami pa rin siya, kaunti pa lang nababawas ko sa kanya. Minsan lang naman kasi ako gumamit ng rooting hormone. Ito si reverted na, ang ganda no? Peru, Monstera Peru. Tuso ko yan siya dyan. Minsan ko lang naisipang gamitin itong rooting hormone na to. Pero matagal na rin kasi akong hindi nagpo-propagate ng marami. Paunti-unti lang or paisa-isa lang yung pinapropagate ko. Kaya hindi ko naman talaga total ito nagagamit every day or every propagation ko ay hindi naman ako nag-rooting hormone. Pero ngayon gagamitin ko siya kasi medyo marami-rami itong naputol ko. About naman sa, syempre karamihan kasi sa atin bago bumili ng halaman or after bumili ng halaman ay i-research natin kung ano yung kailangan ng halaman natin. Lahat ng kailangan ng halaman natin kailangan mabigay natin sa kanila. Katulad ng lights. Yung lights kasi specifically, hindi naman talaga kailangan nasa sunlight lang ang kailangan niya. Kung yung pwesto mo ay hindi naman mabibigay yung sunlight or wala masyadong sunlight, nasa kondo ka, kaunti lang yung lights na mabibigay mo sa halaman mo, carry na yun. Or, mas maganda magbigay ka sa kanila ng grow light. Kasi, at least may light silang nakukuha. Kahit hindi nga grow light, kahit yung LED lights lang, na medyo, kasi ang mga LED lights ay mababa yung init. Yung hindi siya totally nag-iinit talaga kasi kahit itutok mo yan sa mga dahon ng halaman, hindi siya maglulusaw kasi syempre hindi siya mainit. Yun yung maganda sa halaman natin. Kahit hindi yung mismong grow light kasi 'di ba ang mahal ng grow lights. Maganda 'to. Yung nabili ko ay ang ganda ng ano niya ng bar niya. Kaso nga lang ito naglulusaw. Pero carry lang. Carry lang. Si ano to? Ano ang pangalan nito? Nalimutan ko. Nalimutan ko si nito, favorite ko 'to eh. Nalimutan ko lang yung name song niya. Maliliit lang siya. Hindi ako masyadong bumibili sa online ng malalaki kasi ang mahal na ng shipping fee ngayon. Tinaasan na nila yung mga shipping fee. So kahit kahit hindi yung mga mamahaling grow lights ang gamitin mo, basta may lights siya, mabubuhay at mabubuhay ang halaman. Kasi ang halaman natin, syempre, doon nila kinukuha yung pagkain nila. Sa lights, sa oxygen, sa carbon dioxide, at doon sa mga nutrients na nakuha nila sa potting mix natin. Tapos, syempre, dito ko na lang ito i-repat. Ito na lang gagamitin ko. Siyempre, ang kailangan natin sa pag-aalaga ng halaman, marunong tayong mag-assess ng kung kailan tayo magwa-water. All about naman sa pagwa-watering ng halaman, di ba nagkwentuhan na tayo dito? Kasi, depende yan sa halaman natin. Depende ang pagwa-water ng plants sa roots ng halaman natin. Depende rin sa potting mix. Pagka masyadong, madami yung potting mix mo, tapos kaunti naman yung roots, maglulusaw yun kasi puro tubig yung nandun. Huwag mong diligan yung halaman mo, lalo na pag hindi uhawin yung halaman mo. Pero pag maninipis naman yung halaman mo, mapapansin mo yon na hindi uhawin yung halaman pagka masyadong makapal yung dahon, yung ugat makapal, yung stem makapal. Yun yung mga hindi uhawin. Huwag mong diligan para hindi siya malusaw. Pero yung pag mga ganito, maninipis ang dahon, yung katulad ng mga maninipis din yung mga stem, ang tawag dito, nakalimutan ko yung maliliit na dahon. Pitunya, ayun, sobrang uhawin ng pitunya na yun. Pagka yung pitunya mo ay laging na nakakalimutan diligan, namamatay siya. Nalulusaw siya. Nagtutuyo yung mga niya. Nagtutuyo yung mga dahon niya, pati yung mga ugat niya. Kailangan palagi siyang didiligan. Kaya syempre kung bibili tayo ng mga halaman, mas maganda parehas kayo ng halaman, parehas kayo ng gusto. Kung sakaling paladilig ka, bababa ko nga kaunti para makita nyo yung ginagawa ko. Ayan. Putol na lang yung ulo ko. Yan.
kung sakaling pala dilig ka, yung halaman na bibilin mo, yung matakaw din sa pagdidilig or matakaw din sa tubig. Kasi pagka hindi ka pala dilig, tapos yung halaman mo ay uhaw lagi or laging gusto ng tubig, tulad ng mga peace lily, petunia, matakaw yun sa tubig. Mamamatay lang din siya. So, yung halaman na bibilhin mo, kailangan ibabagay mo din sa'yo. Siyempre, bago ka magdilig sa halaman mo, kailangan tingnan mo muna kung nauuhaw na siya. Pag hindi siya nauuhaw, huwag mo siyang didiligan. Pagka hindi pa natutuyo yung potting mix niya, huwag mo siyang didiligan. I-fill mo yung soil, yan. Rule of thumb, kaya tinawag na rule of thumb, yun yung talagang dapat, yung pinakaunang ginagawa sa halaman. Bago mo siya diligan, itusok mo muna yan, fill mo yung soil kung basa pa. Pag hindi pa siya basa, or pag hindi na siya basa, totally yung kalahati ng potting mix niya ay hindi na basa. Ibig sabihin, pwede mo na siyang diligan. Yung pagdidilig naman sa halaman, depende naman sa'yo kung ano yung gusto mo. Mas preferred mo kung kaunti lang yung halaman mo, mas maganda, bottom water mo siya. Kasi yung bottom water, mas marami yung ugat doon sa ilalim. Hindi siya palabas lahat dito. Kung yun yung gusto nyo or yung preferred nyo. Pero sa akin kasi, masyado nang marami yung halaman ko kaya hindi na ako nagbo-bottom water. Ang bino-bottom water ko, yung matatakaw sa tubig. Kaya lagi akong handa ditong plato. Yung plato na yun, laging may tubig, nilalagyan ko ng tubig. Pag may nakita ko, kunyari, nag-spot ako, nag-ikot-ikot ako dito sa halamanan ko na ano na siya, yung medyo natutuyo na siya, tapos hindi pa naman oras ng pagdidilig ko or kakadilig ko pa lang, parang 2 days pa lang, kakadilig ko pa lang, or 1 day pa lang, kakadilig ko pa lang, tapos nauuhaw na siya. Yun yung kukunin kong halaman, lalagay ko doon sa plato ko dito. Kaya, meron ako ditong plato na hindi ko talaga siya hindi ko siya tinatanggalan ng, or pagka may naubos na yung tubig, lalagyan ko na naman ng tubig. Kasi, madalas, lalo na yung mga maliliit kong mga, ganito. Yan, pag hindi ko yan kasi binobottom water, ito, gustong gusto to ng bottom water. Yung na yan, ang tawag ito, hoya. Pagka hindi siya binobottom water, nagtatalsikan yan dyan, kunyari, didiligan mo yan siya. Na dito, yung mga niya, yung ugat niya, parang naglalabasan. So, hindi nagkakaroon ng, agad, ng bagong dahon or sprout. Mas gusto niya bottom water, yung mga hoya na yan. Tsaka, talagang all over mo yung tubig pag bottom water, maganda rin yun. Pero syempre pag marami yung halaman mo, hindi ka na makakapag bottom water. Tapos yung mga syempre yung mga gagamitin nating mga tubig ay galing lang sa gripo. Hindi naman natin kailangan bumili pa ng kung ano-ano para or mga mamahalin kung hindi naman kailangan, di ba? Para sa water naman kasi, basta water, yun yung kailangan ng halaman natin. Pero syempre, pag alam mong acidic dyan sa pwesto mo, mas maganda, yung halaman bilhin mo, yung acidic din para magtugma. Si sensation na silver. Kita nga ng potting mix ang gagamitin ko. Pag nagre-repat kayo, mas maganda, 2 to 3 inch lang ang laki ng pot. Pag masyadong malaki kasi, naglulusaw yung halaman natin. Yan. Ang ginagamit kong potting mix ngayon, nilagyan ko ng 7 kasi medyo basa. Pag nagre-repat kasi ako, ayoko nang masyadong basa. Yung lang, slight lang na para hindi maglusaw yung dahon. Maganda rin pag nagre-repat. Bukod sa diligan mo siya, nalilinis mo kasi ang halaman pag dinidiligan mo siya. Plus pa, pagka nagrepat ka tapos diniligan mo sila, nakakatulong ka sa plants kasi sila, yung oxygen dyan sa loob ay mababawasan or yung masyadong excessive na oxygen dyan sa para magdikitan yung mga ugat nila dyan sa potting mix ay makakuha siya ng or ma-feel niya na siya, para siya dyan sa pasok na yan. Maka-acclimate agad siya dyan. Yan. Pero pag nagdidilig ako ng mga bagong repat kong halaman, mga after 2 hours, mga ganun. Depende sa plants nalaglag pala. Ay hindi, meron pa pala ako dito isa. Kala ko nalaglag yun, dalawa pala yung pinutol ko. Meron ako mga sphagnums dito. Dalawang sako tong sphagnums ko binili ko sa Benguet. Ayun yung gagamitin ko para sa mga itong ibang plants ko na to na Or pwede rin dito. Kasi mas mabilis itong pero na to, mas mabilis tong lumaki pagka naka-sphagnums. Itong mga paso na to, mga na to, mga ginamit ko na dati. Ay, meron pala ako dito malaki Yan anong name song mo, be? Kalimutan ko yung name song mo. Dati favorite plants ko to kasi super laki niya talaga. Nabili ko lang to, alam nyo ba? 1 leaf lang nung nabili ko to. Tingnan mo ko. 1 leaf lang to nung binili ko. Sa
ano, Bukidnon ata. Basta sa Visayas banda. Yun, doon ko yan siya nabili. Wala, ang laki nito. Anong pasok ang gagamitin ko sa kanya? Ito, Sphagnums ang gagamitin ko sa kanya. Yan. Medyo tuyo yung Sphagnums ko. Galing tong Benguet. Parang 2 hours or 3 hours pa lang tong dumating sa akin. Yan. Yung mismong ano lang ilulubog nyo. Yung mismong stem lang na may ugat. Or yung ugat lang mismo ang nakalubog. Kasi para hindi maglusaw yung ano niya. Yan. Pagdating naman sa potting mix na ginagamit ko dito sa mga plants ko. Depende yun sa plants kung anong gagamitin mo. Pero mas maganda ang halaman mo para mas malago ay wag kang makakalimot na maglagay ng soil. Kasi ang halaman natin, iba pa rin pag soil nakatusok. Mas mabilis lumaki yung dahon, mas mabilis dumami yung mga dahon at mag-lush yung mga ugat niya sa ilalim pag soil ang gamit niya. Pero pagka mga cuttings pa lang, syempre, ang ginagamit mo ay sphagnum moss, peat moss, ano pa ba? Mga organic, pwede rin yun, organic na 50% organic, 50% rice hull. Ito organic tong ginamit ko na to. Kasi may friend ako na nagbigay sa akin ng organic na cutting mix, tapos nilagyan ko lang ng pamis. 50% na pamis ata to. Ay hindi, parang 30% lang gamit ko dito kasi meron itong CRH or carbonized rice hull. Pagka kasi medyo matagal-tagal ka na nag-aalaga ng halaman, medyo na mo na kung ano yung potting mix na maganda sa halaman mo, yung potting mix mo, hindi mo na kailangan yung talaga totally saktong-sakto yung percentage na ibibigay mo sa halaman mo. Kasi pwede naman sumobra. Basta, meron siyang, alam mong meron kang binigay sa kanyang rice hull, coco peat, depende sa plants. Ay, hindi pala siya masyadong Ayan, ang ganda rin niya, oh. Si Manila's Pride. Oh, maugat na rin siya kahit papano. Ano kayang gagamitin ko sa kanyang soil? Sphagnums na rin kaya. Sphagnums na nga lang. Pagka kasi kaunti pa lang yung roots, mas maganda, mas safe yung sphagnums. Tapos kahit matuyuan yung sphagnums, kunyari, di mo siya madiligan ng tapos medyo tuyo na siya, di siya agad naglulusaw. Di agad nag-aanuhan. Yung mga Scindapsus, gustong-gusto nila sphagnums. Kasi matagal siyang mauhaw. Tapos hindi naglulusaw yung mga ugat nila. Same sa mga aglaonema. Gusto rin nila yung sphagnums. Meron ako. Yan. Puno na yung ko dyan. Ito, masyado malaki ito. Pagka magpapating mix ka, mas maganda. Ibilad mo muna yung hindi masyadong basa. Yung mga bagong ripat kasi, tsaka mga bagong cuttings na katulad nito, ayaw nila ng agad-agad basa yung gagamitin mo sa kanilang potting mix. Kasi pagka basa yung potting mix na igagamit mo sa kanila or gagamitin mo sa kanila, ang bilis nilang malusaw. Hindi nagtutuloy, naglulusaw itong cuttings. Mas maganda tuyo muna yung cuttings, mga 2 hours or 3 hours mo nang nababad yung cuttings or yung parang napatuyo yung cuttings bago mo siya lagay sa potting mix. Or sphagnums ang gamitin mo. Sorry. Ito kasi si philodendron ko na to ay, ano pangalan nito? Nalimutan ko talaga kung anong names yung nito. Lalagay ko na lang sa description box. Ay, description. Lalagay ko na lang dyan sa, dyan sa screen yung pangalan nito. Nasanay na lang ako mag-propagate sa kanya ng Dark Lord! Oh my God, nakalimutan ko. Si Dark Lord to. Nasanay na ako sa kanya mag-propagate ng potting mix. Ito, pag ganitong mga bagong cuttings lang na pinutol mo tapos ilalagay mo dito sa paso, huwag mo munang diligan up to 2 days or kung kayang-kaya pa, kung medyo basa-basa pa tong potting mix, huwag mo munang diligan up to 3 days pagka ganun. Tsaka mo siya diligan pagka tuyo na talaga yung potting mix niya. Tapos, medyo diin-diinan mo yung potting mix. Si mga philodendron kasi ay medyo gusto nila yung dikit sila sa potting mix. Tsaka malalaki kasi to, kaya kailangan diin talaga. Kailangan madiin para di siya matanggal doon sa potting mix niya. Ito naman, napakaganda naman ito. Hindi ko alam kung anong lalagyan ko ito. Napakaganda ng paso. Sino ka dyan? Ito naman, be. Si Hanuman. Epipremnum Hanuman. Iba yung itsura niya sa mint. Para siyang mint. Pero mas, yung dahon niya sa mint. Yung mint kasi nagda-dark green eh. Ito siya, hindi. Or di ko lang alam pagka lumaki to. Si Hanuman daw kasi to. Sabi ng seller na nabilhan ko. Pero may mint na kasi ako dito, kaya alam ko itsura ng mint. Nag-half yung bar nyo. Ito
ito nakakatuwa to kasi nung pinropagate ko siya, hindi siya masyadong ano. Ayan oh. Di ba? Pak, ganda rin ng mint oh. Di ba? Tingnan natin yung ano. Oh, di ba parang may magkakaiba sila. Favorite ko na kasi ngayon mga epipremnum. Marami na akong lahat ng epipremnum kinokollect ko na. Kasi dahil mabilis silang alagaan, plus pa di sila maselan. Hindi maselan sa potting mix, hindi maselan sa ano, sa fertilizer. Ayaw nila ng masyadong maraming fertilizer. Ito, medyo parang gusto ko siyang gamitin. Parang gusto ko siyang dito na nga lang. Parang gusto ko mag-sphagnum sa kanya. Sphagnum na lang gamitin sa kanya. Pagdating naman sa repotting, yan, pang ilan na ba tayo? Parang nasa, ano na tayo, pang 4 na tayo. Repotting. Sa pagre-repot naman, simple lang. Pagka sobrang dami na ng ugat ng halaman mo, pag alam mo wala na siyang nutrients na nakukuha doon sa potting mix, repot nyo na. Kasi, kesa pag inaantay pa natin siya magkaroon ng mga bagong dahon, tapos di na siya nagkakaroon ng mga bagong dahon, di na siya, unti-unti na siyang mamamatay. Yung mga dahon niya sa baba ay unti-unti nang mauubos hanggang sa malusaw na yung buong halaman. Kailangan ng halaman ng regular repotting 2 to 3 years. Kailangan nire-repot yung halaman para hindi siya nalulusaw. Para may bagong nutrients siya na nakukuha doon sa potting mix. Kasi pag hindi, mamamatay yung halaman or hindi siya magkakaroon ng mga bagong dahon. Tapos maglulusaw yung mga ugat nila. Yun yung worst noon kasi hindi na natin malalaman kung kailan siya malulusaw. Pag lagi na siya nauuhaw, ang dami na niyang mga ugat sa loob, puro ugat na yung laman ng potting mix niya, halos wala na talagang potting mix or medium doon sa paso. Maglulusaw talaga ng mga dahon. Pati yung mga ugat, kasi connected yun sa dahon, yung mga ugat. Dami na rin yung ugat, oh. Pero ang tangkad niya, leggy. Kailangan ipat ko siya sa medyo matangkad. Kasi leggy siya. So ano ko eh. Konti na lang kasi yung epipremnum. Yung mga philodendron ko eh, kaya medyo bumili ako ng mga philodendron. Naubos na yung mga philodendron ko. Baka sa susunod na panahon, susunod na buwan, mag-live selling ako. Kasi, alam nyo ba sa Facebook, kailangan pala nagla-live ka. Nandun kasi sa Meta, na kailangan nagla-live ka para ma-earn mo yung para magkaroon ka ng earnings sa Facebook. Hindi ko sure kung ganun. Hindi kasi ako pala live. Mas gusto ko yung nai-edit ko sana yung video ko para pag may nasabi mo na kung harsh yarn or pangit, ganun, syempre hindi natin masasabi. Ay, may edit pa. Kaya minsan lang ako hindi talaga ako masyadong nagla-live. More on, talaga ako. Pagka yung dire-diretso yung pagsasalita ko. Maingay kasi dito sa akin, may mga aso, may mga sasakyan, kasi malapit ako sa kalsada. So, ayoko naman na yung viewer ko ay hindi nakakapag, gawa ng maingay nga. Kaya pag nag-live ka, syempre, maingay sa pwesto. Parang pangit na, di ba, pagka Ito, sakto ko dito. Yan, ganyan pag nagre-repot. 1 to 2 inch or 3 inch lang yung laki ng ugat sa paso na gagamitin mo sa kanila. Plus, huwag mong kalimutan na may butas yung paso. Yan, kasi minsan nalilimutan ko yan. Pag bago yung paso ko, nalilimutan kong butasan. Nalilimutan ko, so, umaapaw na yung tubig dito, nalulusaw na yung ugat ng halaman ko, tsaka ko pa makikita. Tsaka pag nagre-repot tayo, lagi natin titingnan kung meron siyang pagbabagong nagaganap sa mga halaman natin. Kunyari, naglulusaw na yung mga dahon ng halaman natin. I-repot mo or palitan mo ng potting mix kasi ayaw niya nung pinaglagyan mong potting mix or ginamit mong potting mix. Ayaw niya ng Choco, chacha, ano yun? Ayaw niya ng or ayaw niya ng potting mix na ginamit mo sa kanya. Palitan mo agad ng potting mix. Lagi mong i-check yung halaman mong bagong repot. Pag pumapangit, wag mong tantanan. Ilipat mo ng panibagong potting mix. Para maging successful yung pagre-repot mo sa kanya. Pagdating naman sa fertilizer, ako kasi ngayon, hindi na ako masyadong nagbibigay ng fertilizer sa halaman ko. Ang ginagamit ko na lang ay vermicast. Ginagamit ko yung mga organic fertilizer. Pero meron ako dito 14-14, mga Osmocote, ganun. Hindi ko lang masyadong ginagamit. Pagka ang alam kong halaman ko ay gumaganda, dumadami yung mga dahon, bago yung dahon, may palabas na dahon, tsaka ko lang siya nilalagyan ng fertilizer. Huwag nyo lagyan ng fertilizer kung nagdo-dormant siya or walang growth yung halaman or hindi nagkakaroon ng bagong dahon. Huwag nyo lagyan ng fertilizer kasi maglulusaw at maglulusaw yan. Nagdadagdag ka lang ng stress sa halaman mo. Imbis na
Kaya siya nagdo-dormant kasi tinatanggal niya yung stress, nililesen niya yung pagka-stress ng katawan niya, tapos lalagyan mo siya ng fertilizer, malulusaw yan siya. Depende naman sa halaman kung anong fertilizer yung gagamitin nyo. Kasi iba-iba naman yung halaman natin. Yung ibang halaman gusto ng fertilizer ay masyadong ma-acid. May halaman naman na gusto organic fertilizer lang. Ang mga alocasia gusto organic fertilizer. Danas ko yan. Sa mga sinuwata na naalagaan ko dati. Naubos na kasi yung sinuwata ko kasi hindi ko alam kung bakit yung mga plantita, pagka kunyari, season niya na may bibili ng mga alocasia, sunod-sunod na yan. Alocasia yung binibili sa, sa Shopee ko. Pero may season naman na puro philodendron, ganun. May season na puro Scindapsus, may mga ganun. Ay, dito ko ba siya ilalagay? Parang hindi siya maganda dyan. Ito. Malaki. Malaki. Matangkad kasi ito eh. Pero tatanggalin ko yung mga dahon ng sira. Pero maganda yung rooting system niya. Yan. Yung pagtatanggal din sa mga dahon ng halaman natin. Maintenance ng halaman yun. Kasi meron at meron talagang masisirang dahon sa halaman natin. Mas maganda. Pag alam mong tumatanda na yung mga halaman mo, naninilaw na, tanggalin mo na yan. Kasi baka may mga, di ba pagka nagbo-brown yung halaman natin, may mga bulok-bulok dyan. Tapos meron ng mga kumakain ng dahon or yung mga insektong kumakain na ng dahon. So, mas maganda. Dito na nga lang. Parang liit. Ano ba ako ibang patik? Ibang pat? Or dito na lang si Hana. Naman dito ka lang, babe. Kasi ang liit naman ang ugat niya. Puti pala ng ugat niya, oh. Pero sa epiprime naman, nabubuhay naman siya. Kung mamimili kayo ng fertilizer, idepende nyo sa plants nyo. Basta pag nag-fertilizer kayo, mas maganda, kasi danas ko yan, ay growing season nila. Halos lahat ng halaman natin, growing season, dito sa Pilipinas growing season nila ay magtatag-ulan. Kasi dun tumataas yung humid or medyo lumalamig doon sa pwesto. Kasi pagka super init, medyo mabagal yung mga halaman natin sa paglabas ng mga bagong dahon. May mga halaman ganun. Pero yung katulad mga Scindapsus, napakabilis nilang dumami pagka summer. Depende talaga sa halaman. Iba-iba naman kasi talaga ang halaman. Kaya, di ba yung mga plantita? Wait lang, may angat ko lang konti. Kaya di ba yung may mga plantita na Scindapsus lang yung gusto, yung iba naman, ang gusto ay philodendron lang, ganun. Kasi mas preferred nila yung may aerial roots, mapuputol, or mabilis silang alagaan, or mabilis silang putulin, propagate, ganun. Kasi tingnan mo naman aerial roots niyan, philodendron to eh. Ayan, si silver sword. Ganda ng pangalan, sword. Kasi para siya nagsusword. Tapos, yung mga aerial roots, nakakatulong din yan siya. Yan. Nakakatulong din yan siya sa pag-penetrate ng oxygen sa halaman. Para mabuhay at mabuo ang pagpo-photosynthesis na natural talaga ng halaman para mabuhay sila. So, minsan, pagka over na ako sa para mabuhay yung mga cuttings, pag ang dami nilang mga nakalabas yan siya. Hindi ko yan siya pinapasok sa potting mix. Kasi marami naman ng roots doon sa potting mix. Yung iba, hindi ko na yan siya, napabayaan ko na yan nakalabas. Kasi, makakatulong yan sa plants natin. Ito, epiprem nun din to, pero marble siya. Wala pa siyang penetration. Sphagnum naman din gamitin ko sa'yo, be? Or no? Or not? Pagdating naman sa pest control, yung halaman natin, lalo na pag tag-ulan, kailangan natin silang diligan ng may pesticide or bigyan ng prevent nila sa mga insekto, kasi ang dami talagang insekto, hindi natin alam, maglulusaw yan, yung mga suso, alam niyo yung mga parang naglalabas ng mga suso pag tag-ulan, kasi may humid plus mabasa yung mga ang bilis nilang magkaroon ng mga ganun. Mas dadami yung mga fungus, mga fungi, mga amoeba sa plants natin pagka tag-ulan or laging basa yung paligid. Kaya kailangan natin ng kahit ano naman gamitin natin.
Kasi ako hindi naman talaga ako totally namimili ng mga ano, pampapatay, ganun, ano sa halaman. Hindi naman kailangan mamahalin para ano. Kasi syempre, marami naman tayo nasikaso. Ang pera ngayon, napakabilis na lang mawala. Pagka ang 1,000 nabariyahan, akala mo parang 100 na lang. Napakabilis na maubos ng pera. So, bukod sa halaman na inaano natin, pinoprovide natin, kailangan din, ay meron din tayong pinoprovide na family, di ba? Hindi naman lahat mapoprovide natin sa plants natin. So, kung naghahanap kayo ng mga murang pampa-spray sa halaman, pwede. Pwede rin mag-DIY ka. Meron akong video niyan pagka gusto niyo ng mga DIY na ano, tawag diyan, patay ng mga maliliit na mga scale, ganun. Meron akong video niyan. Click niyo yung video niyan. Ayan.